Yes. Hello po mga kakitsay. So ayan, Friday nga ngayon and may pasok yung alaga kong si Dengdeng. Tapos si Charlotte wala naman siyang pasok pero pina-absent ni amo si Dengdeng dahil sabi niya pupunta daw kami dito sa may AIA, sa Carnival dito sa may Central. Hindi pa kasi pumupunta yung mga alaga ko dito. So nag-decide si amo na pupunta kami dito kaya hindi pinapasok si Dengdeng ngayong araw na to. Sabi nga niya sa akin, pumunta ka na ba doon sa Carnival? Sabi ko, ay hindi pa madam. Pero nakikita ko na yun pag pumupunta kami doon sa Admiralty ako pag day off ko, pero sobrang dami ng tao pag day off ng mga OFW, kaya kahit papasok ka dito hindi mo din mai-enjoy kasi siksikan ba, kaya hindi ko na iniisip na papasok pa ako sa mga ganito kapag day off ko kasi mahal din yung ticket pag papasok dito. So ikain ko na lang dahil food is life sa akin, so mas magandang ikain ko na lang, busog pa ako, diba? But anyway, ayun nga, nakapasok na kami, bumili si amo ng ticket. Yung ticket ni amo is for parang may bundle din sila tapos family ganun. So, yung kinuha ni amo is 4 family. So, 520 yung nakita ko na bayad doon sa ticket na yun. Ayun, pumasok kami tapos may mga token na ticket na pag maglalaro sila ng mga ganyan. So, yun yung binili ni amo. At ayun nga mga kids, ang trabaho ng isang yaya dito kapag may mga alaga. Kapag pupunta sila sa mga ganito, and siyempre hindi ka mag-e-enjoy kasi babantayan mo yung mga alaga mo. Pero normal na yun sa aming mga yaya dito kasi yun ang trabaho natin. Pero si Dengdeng kasi kapag pumupunta kami sa mga ganito at kasama namin yung mga amo ko, ganun, ayaw na yung amo ko na babae. Kaya sabi ko kay amo, kapag pupunta kayo sa ibang bansa, wag niyo akong isasama kasi alam mo yung parating sinasabi ni Dengdeng sa mama niya na ayaw ko sa'yo, sa harap-harapan ng mama niya, ayaw ko sa'yo, gusto ko kay Cheche kasi Cheche yung tawag nila sa yaya dito, more on Cheche, mga katulong dito. Nasasaktan si amo kaya syempre bilang isang magulang din nararamdaman ko yung feeling ni amo kapag sinasabihan ni Dengdeng ng ganun. Syempre masakit bilang isang magulang yon na parang nire-reject niya yung mama niya. Kaya kinausap ko si amo na kapag pupunta kayo sa ibang bansa, sa Japan, mga ganun, family trip nyo, is wag nyo akong sasama para ma-enjoy nyo din ang family bonding nyo. Kasi walang choice si Dengdeng kapag hindi ako sasama. Walang choice si Dengdeng kundi si mama at papa niya yung mag-aalaga sa kanilang dalawa. So may enjoy nila ang family bonding nila. Pero kapag meron kasi ako dun, ako yung pipiliin ni Dengdeng. Kaya yun ang sinabi ko kay amo. Sa mga magtatanong mga kids kung bakit mas gusto ako ni Dengdeng kaysa sa mama niya, ganun talaga ang mga bata mga kids kapag bagong silang tapos binigay ng magulang sa katulong. Ayun, yun lalaki yung bata na mas mahal yung katulong kaysa sa magulang nila. But anyway, back to Carnival na tayo. And ayun nga, ang dami ng tirenay ni Charlotte to. In-enjoy niya yung pagpunta namin dito. Pero si Dengdeng dito lang talaga sa tabi ko kasi takot siya mag-try ng kahit anong sakayan dito. Parang babae ba siya? Parang si Charlotte yung lalaki na mas active sa kanilang dalawa. Kahit nung pagpunta nila sa Japan, sabi ni amo, takot na takot daw si Dengdeng. Si Charlotte, trinay niya lahat ng sakayan doon pero si Dengdeng nakabuntot lang sa mama niya. Sumakay na din siya ng mga ganyan. Lahat yata ng sakayan ng mga bata na pwede siya kasi dito din is may mga height bago ka pwedeng sumakay. Kaya kapag pwede si Charlotte dun sa height na yun sasakay siya. Pero pag hindi, din siya sasakay. Lumilipat kami sa ibang mga laruan at pag mga ganito, pwede si Dengdeng nakikipaglaro siya. Pero yung mga solo na sakayan, mga ganun, ayaw niya kasi takot siya. Ayan na nga, naglalaro sila ng bola-bola. And syempre, taga-video lang ako, hindi ako pwede makipaglaro sa kanila. Ayan, binabantayan ko si Dengdeng. Habang sila naglalaro sila, ako sa gilid lang ako, babantayan ko si Dengdeng. Nag-voice over nga pala ako mga kids kasi dito sa mga ganito is, di ba, halo-halo yung mga sounds dito and then maka-copyright tayo. Kagaya din sa Pilipinas, kapag piyesta, mga ganun, halo-halo din ang mga music nila, same din dito. Kaya nag-voice over na lang ako para hindi makapirate yung natin kasi umiikot-ikot kami, iba't ibang mga music yung pinapatugtog nila dito. At ayun nga mga kids, dito kami sa may bangka and then naantay namin na magpila-pila din sila dito. At ayun nga, nakita ko yun, nakakatakot kaya, tinitignan ko palang takot na ako. At ayun na nga mga kids, nakasakay na si Charlotte dun sa bangka-bangka na yan. Ayan, titignan natin si Dengdeng. Ayaw niya talagang itry lahat ng mga sakayan na mga ganito. Gusto niyang subukan lahat kaya pinapasakay ni amo dito. At ayun na nga, dito nahirapan siya sa pag ayun na, pag ng bangka niya. Isang ikot lang nila and then tapos na. At ayun, nakarating na nga dito sa may ending si Charlotte. So
Tagal din namin nantay kasi yung mga kaibang kaibigan niya paikot-ikot doon sa may dulo, sa may gitna I mean. Inaantay lang namin si Charlotte parating na dito sa may end and then kakain na din kami kasi si Dengdeng nagugutom na siya, nagre-reklamo siya nung time na ito, umiiyak na kaya sabi ni Amo antayin na lang namin si Charlotte na makarating dito hanggang dito sa may dulo kasi andito na din si Charlotte o tapos na din yung mga ibang kasama niya, siya na lang ang hindi. At dito na nga din kami makakasay sa may food court and naantay lang namin si Amo na bumili siya ng pagkain namin. At ayun nga siya o bumibili siya doon. At ito yung food court dito. Pag ganitong weekend, walang masyadong tao. Tignan nyo, malinis siya. Pero kapag holiday na mga OFW, Saturday, Sunday, mga ganun, punong-puno to. Pagkatapos namin kumain mga kids, pumunta ulit kami dito. Tignan nyo ang tangkad niya. Ang iniisip ko dito, buti hindi siya natatapilok. Tignan nyo, habang naglalakad siya, ang tangkad, Tapos pumunta naman kami dito mga kids, dito sa may battle. Parang tinatapon-tapon lang nila Amo and then kung maisut doon sa bunganga nung battle na yun at naubos na yung ring ni Charlotte, wala pa ring na-shoot kaya lumipat si Amo dito kay kabila dito banda kay Dengdeng para tulungan din siyang itapon yung ring kasi ayaw ni Dengdeng itapon mag-isa, kailangan din niya yung mama niya. Yun, si Amo na lang tutulong sa kanila. Pagkatapos nga doon mga kids, lumipat ulit kami dito sa may sakayan nito may measurement siya 1.1 nakalagpas naman yung height ni Charlotte kaya yun, so kumakay din siya dito. Lahat talaga ng sakayan dito sinubukan ni Charlotte pero si Dengdeng naku yun na nga mga kids, pinapanood lang namin si Charlotte na sumakay ng mga ganyan. Si Dengdeng ang taga-cheer kay Charlotte. Every ikot nito kumakaway si Dengdeng. Dito lang kami nag-aantay kay Charlotte. Katapos nga ni Charlotte, pauwi na kami pero nakasalubong namin itong super tangkad na naglalakad yung nakita namin kanina doon. Tapos kinawayan niya yung mga bata, hinintuan niya yung mga bata. Kaya nakipag-usap din yung mga bata. Nagpa-picture na din sila Amo. Siyempre ako yung taga-picture talaga. Habang pinipicturean ko sila mga kids, sinabayan ko na din ng video sa cellphone ko kasi dalawa yung hawak ko, cellphone ni Amo, nagpipicture ako and then nagvi-video ako dito sa my cellphone ko. At pagkatapos nga ng 4 na oras mga kids, sa pag-ikot-ikot namin dito, malakas pa yung init. Nung pagpunta namin dito mga alas 11, alas 12 kaya sobrang lakas ng init. Ngayon mag alas 4 na yata. And uwi kami kasi mamayang alas 6 may pasok pa rin si Charlotte ng ice skating class niya. So, hanggang dito na lang po mga kids. Bye bye!